Share ko lang no. Uh, Ever since that this impeachment trial with the BP started, wala nang ginawa itong number one senador na si Robin Padilla, kundi insinuating something that would lead to protect BP Sara. Ang mahirap doon ay senator judge siya. So yun nga, dapat ay fair ka, hindi halatang halata na may kinikilingan ka, di ba? Pero siya, may ginawa ba ito na para fair? Kanina lang, anong tinanong niya yung tungkol sa mga alias-alias. So, ano bang target niya? Bakit yun ang sinasabi niya? Ang intention niya ay para to put justice to the aliases being made by the recipient of the nakatanggap ng mga yung para sa confidential fund, no, na ito yung mga dahil sa may binigay na info para maging safe or safe si BP. Yun ang insinuation niya na kailangang may alias. Pero hindi naman yan ang kini-question. Hindi naman kini-question ng alias dun eh. Ang kini-question dun ay mga pangalan na katawa-tawa. You can make, di naman in-issue ng prosecution yun na may alias. Ang tanong doon ay, totoo ba ito? Yung mga alias na to, yung si Mary Grace Piatos, yung pa yung mga bastos na mga pangalan, yun lang naman ang ano doon, kung sino ba tong mga tao na to? Diba? Hindi issue yung alias na to. Ang issue, totoong tao ba yan? At bakit puro acknowledgement receipts lang? Diba? So, itong si Robin Padilla talaga, kung ano-anong naiisip para lang ma-connect niya, yung ano man yung kinestyon ng prosecution about what has been being presented by the nung kinestyon na ang kinestyon na ng COA, Commission on Audit yung mga sinasubmit nila, saka na lumabas yung mga pangalang yung ano mga pangalan na yan, di ba? May mga pangalang hindi nga lang si Cheria, pero may mga pangalang medyo bastos ang connect, no? So, yun lang ang ano natin doon. Kung bakit, so, madaling salita, kung pag-aralan natin talaga itong mga ginawa ni Robin Padilla, kung neutral tayo, no? Hindi ka kakampi sa mga Duterte, dapat pa ba ito? Dapat pa ba itong iboto? For kahit na senador lang, pero may mga umuugong na parang maging BP pa siya. Diyos ko naman, sayang ang ipasahod natin dito no? Si BP Sara, sa nakikita natin, kita mo naman yung mga tauhan niya hindi makapagsalita na against her, pero masabi lang na siyang may gawa ganito. So nakikita natin na hindi talaga sumusunod sa patakaran itong si BP Sara kung paano gastusin ang mga pera, kasi hindi naman niya personal na pera yun kasi. So mga perang ibinigay sa kanya ay subject to audit or kailangang transparency, or ibig sabihin you are accountable kung saan mo ginamit ito. So malinaw sa lumalabas na hindi niya talaga sinusunod ang patakaran ng paano gamitin ang confidential fund. Okay, kung kayo'y nanood sa hearing, nakikita natin na ang pera ay minsanang ang good for
3 months, kukunin niya ng minsanan lang at doon pa sa taong hindi authorized. Okay? So, sa batas, bawal yun. Okay? So, kitang-kita na hindi siya sumusunod. Lalo na kung maging presidente yan, siguradong hindi yan din susunod sa patakaran kasi siya ang masusunod. So, hindi, pwedeng hindi naman niya binulsa ang pera, pero hindi siya sumusunod sa mga guidelines ng pera ay galing sa tao, ito ay gagastusin sa kung ano ang napag-usapan. Hindi yung gastusin mo kung saan mo ginusto o saan mo naisip na kailangan ito. At ipagkatiwala mo sa taong hindi naman authorized. Bilang democratic country tayo, may mga posisyon ang mga tao kung saan mo dapat ilagay ito, yung mga tao na to, at yung mga tao na yan, kung ano ang mga responsibilities nila, ay yun ang bibigyan mo ng trabaho para doon. So, yan ang pagsunod sa pera ng gobyerno kung saan ito gagastusin, kung paano mo ito pinipresent para ibigay sa iyo yan, susundin mo. Hindi yung kung saan mo gusto at minsanan mong withdrawin at ibigay mo sa taong pinagkatiwalaan mo pero wala naman sa posisyon. Meaning, hindi mo sinusunod ang mga guidelines kung paano gastusin ang pera ng tao. At kung yun ang ginawa, since si BP Sara ay at yung si Acosta na disbursing officer niya sa OBP ngayon ay kasama niya noon, meaning malamang na yung practice nila kung saan gamitin o paano gagamitin ay dati na nilang practice. Ngayon lang ito nasita dahil nga subject for, kasi ito ngayon ay Vice President na siya, subject for COA audit na. At yung dati kasi sa DILG lang nila sinasubmit. At siyempre, sino ba ang mag-question sa napaka-powerful na tao sa Davao? Okay, sana hindi nyo masamain itong sinasabi ko. Sinishare ko lang dahil kung gusto natin talagang umangat ang bayan natin, kailangan nating titingnan kung ito ba ay sinusunod ang mga alituntunin, mga guidelines ng saan ito dapat gamitin ay nasunod ba. Okay?